Hey, ka-coffee, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Hoy, nag-rally ah. Napanood nyo yun? Nag-rally na naman po itong mga mga DDS dyan sa Dahig at sa iba't ibang parte dito sa Pilipinas. Anong drama na naman yan? At si Sara Duterte, kung ano-ano na naman pinagsasasabi nito kay PBBM. Madam, ang presidente mismo gusto mag-reach out sa'yo, oh. Pero nagmamatigas ka. As if ikaw ang presidente, as if ikaw ang mas mataas. Si PBBM na nagpapakumbaba para kausapin ka, ikaw dead ma lang. Samantalang kung tutuusin ha, ikaw tong may problema, ikaw tong nahaharap sa impeachment case, yung tatay mo nandiyan sa Dahig, kung tutuusin ikaw ay magpapakumbaba Nagre-reach out na sa'yo, nagmamatigas ka pa at kung ano-ano pa ang sinasabi dito kay PBBM. O may bago na naman to. Sa rally nila si PBBM na naman ginawa nilang pulutan. Nasa Manila Bulletin. Pulutan na naman nila si PBBM. VP Sara takes job at Marcos anew. Calls him pretending to be a kind leader. Wow. Nagpapanggap lang daw po si PBBM bilang isang mabait na leader. Nagpapanggap ha. Bakit hindi mo sinabi dati yan? Bakit hindi mo sinabi yan during the campaign period? Bakit hindi mo sinabi yan noon pa? Bakit ngayon may bago na naman kayong kwento? Dahil hindi umubra yung inyong narrative na adik ang presidente, na bangag ang presidente, hindi umuubra yan. Kaya ngayon may bago na naman kayong kwento. Nagpapanggap, plastic. Yan ang kinikwento ni Sara Duterte ngayon sa mga DDS supporters niya. Nagpapanggap lang daw po na mabait si PBBM. Anong kinalaman niya sa leadership niya? Kung totoo na nagpapanggap lang siya. Anong kinalaman niyan? Nagagawa niya pa rin yung trabaho niya kahit nagpapanggap lang siya. Para sa iyo nagpapanggap. Pero tayo, hindi naman sa nagmamalaki, pero napakaraming events na po ng ating presidente, hindi na po mabilang, nasusundan natin siya every time na makikita natin ito, smiling face, nakikipag-usap sa kanya mga opisyal, nakikipag-usap sa mga ordinaryong tao. And may mga kakilala tayo, nagkikwento sa atin, nakakasama nilang presidente, na mabait talaga ang presidente. Tapos itong si Sara, ngayon may bagong kwento. May bagong narrative naman ngayon. Nagpapanggap lang. Nagpapanggap na naman ngayon. Talaga kayo, hindi kayo naubusan ng mga peking narrative ninyo. Vice President Sara Duterte threw shades anew at President Marcos saying he was just pretending to be kind to separate himself from his father. So ayaw daw na madikit si PBBM sa kanyang tatay. Ano ba yung tatay niya? Si Marcos Sr. Ayaw daw na maikumpara o mahalin tulad si PBBM sa kanyang tatay, si Marcos Sr. Kaya nagpapanggap ito na mabait na leader. Kasi nungalingan talaga nito, kung ano na naman pinaggagawa nito, May naniniwala pa ba sa inyo? Meron, mga dilis na lang. In a rally held in front of the International Criminal Court Detention Facility, diyan po sa The Hague sa Netherlands, ngayong araw po mismo yan, Sabado, July 19, the Vice President addressed allegations about the President being a weak leader. Una, nanggulo na naman kayo dyan sa ICC. Ilang beses na kayong pinagbabawalan dyan Naitigil nyo na yung panggugulo nyo dyan sa The Hague Matitigas talaga ang ulo ninyo. Anong magagawa ng kakarali ninyo dyan? Ayusin nyo yung interim release. Tuloy nagkakanda sabit-sabit kayo gusto nyo ng interim release, nasaan yung interim release ninyo? Nanawagan kayo ngayon sa ICC na i-delay yung adjudication o yung paghahatol dyan sa interim release. Hindi pinapabayaan yung trabaho nyo Doon kayo mag-concentrate. Kasi kasuhin ninyo yung legal na kaso ninyo. Hindi yung rally kayo ng rally, nakaka-istorbo kayo dyan, nanggugulo kayo dyan. Hindi lang mga Pilipino nakatira dyan sa The Hague, marami dyan na apektuhan. Di ba natatandaan ninyo, pinalis na kayo dyan sa tinawag yung Duterte Park? Hindi lang sa inyo yan, dahil nakakasanggabal na kayo, lumipat sila, pinangalanan na naman nila, Duterte Forest naman. Nag-rally-rally na naman kayo dyan, mga pasaway talaga ito, Pag nahuli, kanino mahingi ng tulong? Gobyerno na naman ang tutulong. Nagkaroon dito sila ng rally dito sa Pilipinas. Okay lang sa Pilipinas mag-rally kayo dito sa Pilipinas dahil napagbibigyan kayo, pero sa ibang bansa dyan pa kayo nagrarally. Mamaya mangyari na naman yan, arestuin kayo ng authority dyan. Sinong tutulong? Imbahada na naman. Tinulungan ba kayo ni Sara Duterte? Kailan ba yun? Yung sa Qatar? Tatandaan niyo yan? Qatar ba yan? Basta somewhere in Middle East? Yung mga Pilipino na nagrally dyan na aresto? Tinulungan ba kayo ni Harry Roque? Tinulungan ba kayo ni Sara Duterte? Wala ka nakitang tulong. Sinong tumulong sa inyo?
Ang embahada, ang Department of Migrant Workers, no, base doon sa utos din ng presidente, utos din ni PBBM, siya din ang tumulong sa inyo. Ayan na naman, inuulit nyo na naman. Rally na naman kayo kung saan-saan na naman yan. Wala naman bago. Okay sana kung may mga bago kayo sasabihin, pero hanggang ngayon, ang judge pa rin kayo, weak leader. Yung weak leader na sinasabi ninyo, napakulong na si Digong. Total, yan naman ang paniniwala ninyo na si PBBM nagpakulong kay Digong. O, biruin mo yun. Weak leader ang presidente ha, pero napakulong si Digong. O, weak leader ang presidente, napakulong si Kibuloy. O, weak leader pa rin kayo hanggang ngayon. Hindi umuubra yung bangag nyo. O, balik na naman sa weak leader. O, at least may bago. Pretentious. O, yan, may bago ha. Nagpapanggap. Yan ang bagong narrative nila ngayon. At ito tingin ko, si Sara nagsasalita ha. At ito tingin ko lang dahil marami talaga ang nagsasabi sa akin na hindi siya weak leader, ma'am. Nagkukunwari lang siyang mabait. Gulo wait. At ito tingin ko lang dahil marami talaga ang nagsasabi na hindi siya weak leader, ma'am. Nagkukunwari lang siyang mabait. Nagkukunwari siya na mabait, gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Sabi ni Sara sa mga Duterte, sa mga reporter na nag-gather dyan. O ano na naman yan? Hindi daw weak leader. Ang gulo ninyo. Ano ba talaga? Weak leader o hindi? Hindi ako naniniwalang weak leader. Kasi kung weak leader yan, walang magagandang project, walang malalaking project ang maipapatayo yan. Kung weak leader yan, sana nagpapakasasa pa rin ng mga Duterte dito sa Pilipinas. O, tingnan mo yung mga binanggaan niyang presidente. Sino? Mabibigat, malalaking tao, mayayaman, Kibuloy, si Duterte, o sino pa ngayon? Alam nyo na, yung sa Sabungero, bilyonaryo yan, diba? Pero pinupush ni PBBM, imbestigahan yan. Sino yan? O, super billionaire yan, binabangga ng presidente. Weak leader pa rin ba yan? O, sabi ni Sara, may nagsasabi daw sa kanya na hindi weak leader, nagkukunwari lang siyang mabait. Ang gulo nyo. Ano ba talaga gusto nyo palabasin? Paulit-ulit na kayo dyan. Sabi ni Sara, ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya na Marcos. Masasama pala ang Marcos. May paniniwala ni Sara dyan. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay. O, patay na yan ha. Patay na ha. Dinawit pa si Marcos Sr. ha. Hindi siya tulad ng kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key, ang kanyang gustong i-project sa ating lahat. Sabi ni Sara Duterte. Wow. So anong gustong palabasin dito? Na si PBBM ay isang diktador? Pero nagpapanggap lang, low-key lang? Kasi ang turing niya kay Marcos Sr., diktador eh. So pinapalabas si Sara Duterte na parehas si PBBM at si Marcos Sr. ay magkapareha. Diktador pareho. Pero si PBBM low-key. Oh, bago yan ha. Bagong kwento na naman to ni Lustay oh. Bagong kwento na naman ng isang Inday Lustay. Kagatin na naman ng mga DDS yan. Kasi wala kayong ibang maiba to eh. Paulit-ulit kayo sa issue ninyo. The Vice President argued how Marcos would always claim not to have an issue with her, but had never supported her projects and programs even when they were still in speaking terms. Wow. Pahiyang-pahiya si Sara Duterte dito. Maraming kasinungalingan siya dito. O, pino-point out niya, nung sila ay okay pa, magkasundo pa sila, nung panahon na yan, wala pang tambalos-los issue. Hindi daw siya sinusuportahan ni PBBM sa kanya mga proyekto, sa kanya mga programa. Wow! Si PBBM pa ha, hindi sumusuporta sa kanya mga proyekto at programa kahit na hindi pa sila nag-aaway that time. Madam, binigyan ka ng confidential funds. Pera binigay sa'yo. Kung hindi ka sinusuportahan ng presidente, bakit ka bibigyan ng pondo? Kasi ang kailangan ninyo that time, pondo. Ginawa ng paraan ng presidente yan. Legal pa rin yan ha. Legal yan ka-coffee. Walang illegal dyan. Sa pagbibigay ng pera kay Sara Duterte, pwede yan. May authority ang presidente dyan na magpasa ng pondo. Hindi lang sa OVP, kahit sa government agencies. Pero kailangan gastusin yan ng receiving agency, yung tumanggap na agency, kailangan gastusin nila ng tama yan, ng maayos. Diba? Sila na ang may pananagutan dyan, hindi na yung nagbigay. Yan yung policy natin dyan by default, no? So, kung ang claim ni Sara Duterte ay hindi siya sinusuportahan ni PBBM, even before pa ha, na magkasundo pa sila, kasi nungalingan yan.
Hindi totoo yan. Kasi bakit ka bibigyan ng milyon-milyon na pondo para mapagana mo yung Office of the Vice President that time? Kasi bago pa lang di ba? 2022, kauupo pa lang nila baka ubos na yung pondo niyan galing sa previous administration. So binigyan siya ng confidential funds, pera ng Office of the President. Alam niyo yan, nangyari yan. Nakabulgar yan sa investigasyon diyan sa House of Representatives. Kung hindi ka pala suportado ni PBBM, bakit ka bibigyan ng ganyang pondo? Hindi na-appreciate ni Sara yan. Kasi winaldas lang ang pera. Wala atang napuntahang proyekto yan. Yung confidential funds na yan. Winaldas lang. Kaya hindi na-appreciate yan. Sara, ano yan? Pangalawa, hiningi mo yung Office of the Vice President? Yan. Ang jaja ng Office of the Vice President. Ang Department of Education at OVP. Binigyan ka ng posisyon sa gabinete. Pwede namang hindi ka bigyan ng presidente. Dahil sabi mismo ni Harry Roque, spare tire lang ang vice-presidente. Pero ginawa kang kalihim ng Department of Education. Ang ahensya ng gobyerno, ang kagawaran ng gobyerno na may pinakamalaking budget alinsunod sa konstitusyon. Binigyan ka ng posisyon. Kung tutusin, hindi ka dapat bibigyan ng posisyon Pero pinagkatiwalaan ka sa Office of sa Department of Education. Anong ginawa ulit sa DepEd? Winaldas ang pondo. Anong nangyari? Ang daming irregularities. Hindi masagot ang mga aligasyon. Hindi ka pa sinuportahan ni PBBM yan Pero binigyan ka ng posisyon. Yung chopper, binigay. Pinahiram ng chopper para makauwi siya. Dito ang opisina sa Manila. Uwi ng Davao. Sige, pinahiram siya ng presidente. Pinagamit sa kanya para, si PBBM mismo nagsabi niyan para kasama niya yung kanyang pamilya Sa pagtatapos ng araw, kasama niya yung kanyang pamilya. Hindi ka pa sinusuportahan ng presidente niyan. Yung matatag curriculum mo. Hindi ka sinusuportahan ng presidente niyan. Andiyan mismo ang presidente nung nilaunch niyo yung matatag curriculum na yan. Project mo yan, di ba? Na problematic din pala. Hindi ka sinusuportahan ng presidente. Sinungaling. Tayo, simula't simula, hindi pa nakakaupo si PBBM. 2020 pala nagva-vlog na tayo. 2021, nakafocus na tayo sa presidente. In fact, 22, 23, 24, 25. More than 5 years, more than 4 years na nakatutok tayo sa presidente. Kaya alam natin ang galaw ng presidente sa kanyang mga programa. At alam natin na suportado niya si Sara Duterte. Alam natin na pinupuntahan niya yung events ng Department of Education. Kaya hindi mo pwede sabihin, Inday Sara Lustay Duterte, na hindi ka sinuportahan ng presidente. Sinuportahan ka, hindi mo lang na-appreciate. Ingrata. Ungrateful. Sabi ni Sara, hindi siya sinuportahan. Wow, sinungaling. Duterte also explained that in government hierarchy, the president has the last say in all actions being taken by his subordinates. Malamang. Kahit saan. Tama ka naman dyan. Sa executive. Hindi sa legislative. Hindi sa judiciary. Sa executive. Alam nyo yan. Basic yan. 3 branches ng government. Executive, ang presidente, at yung mga under niya, yung mga departments. Di ba parte ng executive siya? Lahat ng departments at iba pang mga offices under the office of the president. Independent yan. Lahat yan, alam ng presidente. Pangalawa, judiciary. Supreme Court. Independent yan. Pangatlo, legislative. Both houses o both chambers. Senate at HOR. Walang say ang presidente dyan. Sabi ni Sara, in government hierarchy, the president has the last say in all actions being taken by his subordinates. Malamang, totoo yan. Sa executive. Pero, dahil presidente ka, manggagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam mo na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan, magtatanong, may approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan kung walang approval yan ng ulo. Correct. Anong problema dun? Duterte criticized how the Marcos administration still has no big-ticket infrastructure project 3 years into the president's term. Sinungaling, Sobrang unfair nito kay PBBM itong sinasabi ni Sara Duterte. Wala daw pong big-ticket projects itong si PBBM magtatatlong taon na. Napakasinungaling ni Sara Duterte. Napakasinungaling. Kung nakafollow kayo sa akin, alam niyo yan. Pinupuntahan natin mismo. Gumagastos tayo mismo kasama ng ibang vloggers. Gumagastos tayo mismo. Pamasahe, pagkain. Pinupuntahan natin yung mga projects ng presidente.
Tapos, sasabihin niya, walang big ticket projects. O sige, subway. Sige, pag-usapan natin itong subway. Plinano daw, panahon ni Digong. Sir, wag mong akuin yan. Panahon pa ni Marcos Sr., pinaplano na yan na subway. Tinulugan nyo lang yan. Panahon ni Pinoy, nabuhay yan unti-unti. Nagkaroon ng mga feasibility studies. Panahon ni Digong, ayan, nasimulan. Oh. May major development ng panahon ni Digong? May nakita ka ba naghukay na ng panahon ni Digong? Wala. Under this administration, si PBBM, pinupursigi. Madaliin nyo yan, tuloy-tuloy, kinakailangan suportahan yung subway na yan. Kauna-una ang subway ng Pilipinas. Nandyan tayo mismo sa Camp Aguinaldo Station. Si PBBM mismo nag-inspeksyon. O sige, akuin nyo yung credit na yan. Wala daw big ticket project si PBBM 3 years after na. Nang isang araw, nandiyan tayo sa Pangasinan. Yung Lower Agno River System. Laris Paitan Dam. Hindi ba big ticket project yan? Yung napakalaking irrigation project dyan sa Santa Maria, dyan sa Pangasinan, hindi big ticket project yan. Nang isang araw din, nagpunta tayo sa North-South Commuter Railway. Mula Tutuban hanggang Malolos. Malapit na. Hindi ba big ticket project yan? Nandyan din tayo sa Pangasinan, tinignan natin yung Cancer Institute dyan. Para yung mga taga Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Hindi na kinakailangan lumuwas ng Metro Manila para magpakimo. Meron na dyan sa Pangasinan. Hindi ba big ticket project yan? Ano? Wala daw big ticket project si PBBM. Ano ba definition nyo ng big ticket projects? Talaga nga naman si Sara, ubod ng kasinungalingan. Paano ka susuportahan kung sinungaling ka, di ba? Mga DDS, kayo naman, bulag kayo sa katotohanan. Sige, nagpapakabulag kayo dyan kay Inday. Tapos na itong administrasyon na ito, midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakikita. Sara, katok. Gising. Kami ang wala pa nakikita sa OVP. May nakita na ba pa kayong project ng OVP? Meron na pala, yung libreng sakay. Yung bus walang pasahero. Nagsasayang lang ng pera. Talaga nga naman. The official explained that big ticket projects are finished in 9 years. So, the 6-year term of an incumbent president is necessary for continuity of such projects. Marcos anchored his 2022 campaign on continuity and unity. Duterte pointed out, but he was low-key just pretending then. Okay? Papanggap lang pala si Presidente dyan. Sige, rally kayo. Wala nga kayong ginagawa dyan, rally pa rin kayo ng rally. Wag na natin patuloy itong no big ticket projects daw. Sarap sampalin ng accomplishments ng Presidente. Labas nyo yung accomplishments ng OVP. O nasaan? Anong ginawa? Wala tayong makita na ginawa. Nasaan ba lagi si Sara? Nasa ibang bansa. Nakita mo ba yan dito sa Pilipinas? Sa ibang bansa lang. Anong ginagawa niyan? Paano siya nakakapagtrabaho sa OVP? Sumasahod, walang ginagawa. Tapos, ang lakas ng loob, magsasabi sa Presidente na walang ginagawa, walang accomplishment. Just me, you marimar. O siya, sige. Anong gusto? Nasisikmura niyo pa ba itong statement ni Sara? I-komento ang inyong mga nais sabihin. Inyong opinion, reaction, lagay dyan sa comment section para mabasa ng ating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang baka di pa po kayo naka-like and follow. Please like and follow. Mga nasa YouTube, dapat naka-subscribe na po kayo. I-click nyo lang po yung subscribe at yung bell button, click nyo na din po yan. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo at magkita-kita tayo sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.